Nagpakasal ako sa lalaking sa akin. Ang masakit pa ay ayaw naman sa akin ng nanay at kapatid niya hanggang sa Dear 8 Vine. Ang ikukwento ko ay ang aking karanasan kung saan puno ng sakripisyo at pagmamahal. Ako po si Josie, may asawa at 3 anak. Lumalaki ako sa piling ng lola ko dahil maagang sumalangit ang aking mga magulang ko. Pinangarap ng lola ko na maging madre ako. Kaya bata pa lang ako, inilapit na ako ng lola ko sa Diyos. Palaging nagsiisamba. Noong ako ay nakapagtapos na ng kolehiyo, kinausap na ako ng mga nanunungkulan sa kumbento. Kung gusto ko ba talaga na maging isang madre? Sabi ko, gusto ko. Kasi nasa kapuso ko na ang maglingkod sa Diyos. Kaya sabi sa akin, bibigyan ako ng 3 buwan para makapag-isip bago mag-aral sa loob ng kumbento, isang araw. Nang ako ay papasok sa aking boarding house, biglang may kumatok si Chris, ang masugid kong manliligaw. Bigalang pumasok at nilock ang pinto. Ginahasa ako at sabi niya nagawa lang daw niya yon dahil sa pagmamahal niya sa akin. Kinabukasan, nagkumpisal ako sa kumbento. Ang payo sa akin doon, kung ano ang alam kong tama, hindi naman porket hindi na ako magiging madre, hindi na ako makakapaglingkod sa Diyos. Isipin ko rin daw ang aking kahihiyan. Kaya umuwi ako sa lola ko at sinabi ang totoo, na hindi ko na rin matutupad ang kanyang hiling na maging madre ako at sinabi ng lola ko, magpakasal daw ako sa lalaking sa akin. Iyon naman ang ginawa ko. Nagpakasal ako kay Chris kahit hindi ko siya mahal at kahit nakatira na kami sa iisang bahay. Hindi kami magkatabi matulog, hindi kami sabay kumain. Lalong hindi ko siya kinakausap kung hindi siya nag-uumpisa. Pero kahit ganun pa man, nanatili ang pagmamahal sa akin ni Chris. Habang tumatagal ay napapamahal na rin ako sa kanya dahil sa kanyang determinasyon sa buhay at biniyayaan kami ng isang anak na babae. Isang araw dumating ang biyanan kong babae at ang anak nitong babae dito daw sa bahay titira. Kaya inayos ng asawa ko ang isang kwarto na ginawa naming storage area para sa pamilya niya. Dahil ako lang ang nasa bahay, kita ko na may pagkamamasboy pala ang asawa ko or sadyang mahal na mahal lang niya ang nanay at kapatid niya. Kaisa naman, bawat hingi ng mga ina. Sige lang ang bigay ni Chris at habang tumatagal, parang ako na ang naging kasambahay sa sarili kong pamamahay. Wala silang ginawa kundi utusan ako. Ako naglilinisin ng bahay ko, naglalaban ng mga damit nila. Ako pa rin naglukuto. At kahit napapansin ko na inaabuso na nila ako, hinayaan ko lang iyon. Dahil nga ginagalang ko ang nanay ng asawa ko at ang ate niya isang gabi, habang nakahiga na kami ng asawa ko, nagkukwento ako about sa pamilya niya. Sinasabi ko yung mga asal nila sa bahay, pero sabi ng asawa ko, hayaan ko na lang dahil magulang naman niya iyon at ate niya. Matagal siyang napahiwalay sa kanila at ngayon lang siya nakakabawi. Kaya simula ng araw na yon, hindi na lang ako umimik. Hinayaan ko na lang ang mga asal nila. Lumipas muli ang isang taon, naging matindi ang pag-aaway namin ni ate dahil nakita ko na pinapalo niya ang anak ko. Nagalit ako at naitulak ko ang ate. Nakapagsalita rin ako ng hindi maganda. Sinabi ko na, lahat kaya kong tiisin, pero pagdating sa anak ko, lalabanan kita. Nakita iyon ng biyanan ko at lumapit sa akin. Sinampal ako, sinabunutan. Nag-iiyak na ang anak ko dahil siguro natatakot or natotrauma na sa nakikita niya. Maya-maya, dumating ang asawa ko, nakita niya ang pangyayari. Inawat niya ang nanay niya at nagkwaring nang hihina. At binaligtad pa ni ate ang mga pangyayari na ako ang nanakit at pinagtanggol lang nila ang kanilang mga sarili sa isip ko. Kung makakapagsalita lang ang bawat haligi ng bahay ko, nagsalita na sila at sinabing mga sinungaling sila. Sabay tanong naman ng asawa ko sa akin. Totoo ba yon? Totoo ba sinasabi ni ate? Bakit mo sila kailangan saktan? Bakit sabihin mo, wika ng asawa ko, Dad Chris? Alam mo kung bakit tayo kinasal? Alam mo kung anong sakripisyo ko? Para maging okay tayo at matanggap kita. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung kaya kong gawin ang sinasabi ng mga ate at nanay mo, hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko kung sila paniniwalaan mo. Maintindihan ko dahil pamilya mo sila. Ako asawa mo lang ako at inasawa mo ng sapilitan pa. Arch umalis ako at ang anak ko pumunta ako sa kwarto namin. Inaayos ko ang mga damit naming mag-ina. Para umalis, biglang pumasok ang asawa ko. Sabi niya bakit daw kami ang aalis. Ako ang asawa niya at dito lang daw ako sa bahay. Kasama ng anak namin, sinabi niya na ako ang buhay niya. Nagtanong lang naman daw siya kanina. Pero ako pa rin ang paniniwalaan niya. Matagal niya daw hinintay na mahalin ko siya. Tapos mauuwi lang sa wala ang lahat. Hindi siya makakapayag. Lumabas muli ang asawa ko at sumunod ako. Sinabihan ng asawa ko ang nanay niya at ate niya na sila na ang magkusang umalis sa bahay namin. May sarili naman silang bahay. Ayaw ng asawa ko na masira kami dahil sa pamilya niya at sinabi niya sa nanay niya at ate niya
na ako ang buhay nito. Matagal ang hinintay niya para mahalin ko, at kung hindi daw ako kayang tanggapin bilang asawa niya, umalis na sila, hindi matanggap ng nanay niya ang sinabi ng asawa ko. At umiyak ito, at umalis kasama ang ate niya. Simula noon, naibalik ang maganda naming samahan, naging maayos muli ang pagsasama namin. Hindi na muling nagpunta sa bahay ang mag-ina, pero nauwi naman ang asawa ko sa pamilya niya paminsan-minsan. Hindi ko pinipigilan yon, sana lang kung paano kami naging maayos ng asawa ko, kung paano ko siya natanggap. Sana ganun din sa biyanan ko at ate niya. Yun lang po, maraming salamat.